What's up guys? Good morning. Hello Danang. Hello Bana Hills. Hello Philippines. And hello world. itong station na to, X. Pero yung mga ganun, pag ginawa ko, ginawa sa Pimhead. Tapos, so by the way guys, it's morning here, syempre. Sabi ko nga good morning, diba? And sobrang foggy. Kung nasan man tayo ngayon, which is syempre sa Bana Hills, hindi pwedeng wala tayong breakfast. Nagutom ako. And nakakaloka guys, ang ano ko, ang fresh ko. Check natin yung labas. Ang fresh ko kasi nakatulog tayo ng bongga. And currently guys, it's 7:35 AM. So, sa inyo dyan sa Pilipinas, it's 8:35 AM na. And look at this. Nasa loob lang tayo ng building natin kasi medyo umaambon. Umaambon pa ba? Oh yeah, umaambon pa. And we are here sa building na Hotel de Paris. Ayan. So, check natin. Check nyo. O, diba? Grabe, wala akong makita. And so, ito again yung church. Mamaya pumunta tayo dyan. And yan, ang sarap guys ng weather. And did you know na ngayon ay nasa 18 degrees. So kaya pala parang kayang-kaya ko pa kasi ito yung ano ito yung kinakaya ng body temperature natin. Tapos dito naman guys, kaya yung mga tao na papansin niyo na pumupunta dito sa Hotel de Paris kasi dito guys may breakfast, may restaurant dito, nag-o-offer ng breakfast buffet, lunch buffet at saka dinner buffet. So nakapag dinner buffet na tayo, yung complimentary natin. Ayan, medyo umaambon, lumalakas. Pero mamaya, ang maganda kasi dito, may payong yung room natin. May libreng payong na pwede natin gamitin. Tapos maglakad-lakad lang tayo kasi umulan umaraw guys. We need to enjoy this moment. At saka kakaiba to, di ba? First time ko naka-experience ng ganito guys na parang wala ka talaga makita. Like yung foggy weather tapos malamig. Wala nito sa Baguio, wala nito sa Hong Kong. Pero, tama, wala. Meron ito actually sa Hong Kong, meron din sa Taiwan. Pero yung sa, katulad sa Taiwan, sa gondola, ano yun? Basta yung gondola, foggy, at saka sa Ngongping, foggy, pero hindi yung ganito na nag-i-stay talaga, which is ito yung view natin. Wala lang, na-enjoy ko dyan. Sabi ko nga sa inyo, diba, pag nagbo-vlog tayo, gusto ko yung parang ma-experience nyo at ma-feel nyo rin na parang kasama ko kayo na nagkukwentuhan lang tayo. So yan, pinapakita ko sa inyo guys. And again, it's 7:38 AM pa lang. So mamaya, marami tayong time. Actually, buong araw. Tapos, lilibutin natin, magkakaroon tayo ng hotel tour, syempre. Pero unahin muna natin itong breakfast. Actually guys, yung fog pumapasok sa loob. And sabi ko nga, ang fresh ko guys. Kasi nakatulog tayo ng bongga. Tapos nakaligo na rin tayo, and so on. And, ayun. So, let's head to the restaurant guys. And sabi ko nga sa inyo, same as dinner buffet natin na meron tayong mga area, like parang private area kung saan pwede mag-dine or pumesto yung mga VIP or guest nila dito. So doon ulit tayo. Tapos check natin kung ano yung mga breakfast buffets selections na meron sila dito. Diba? Libre lang to guys. Ini-enjoy. Yun actually yung reason kung bakit parang kapag nag-i-stay tayo, lalo na sa Macau, wala akong ginastos guys na mga food. Wala akong masyadong ginastos kundi mga attractions kasi nga libre yung breakfast natin, may afternoon tea pa, may dinner pa. So, 'di ba parang ang ganda ng perks na kung anong meron ako ngayon kasi kahit na sabihin natin gumastos ako before para lang makapag-stay sa mga hotels under Accor, ma-accumulate yung mga points. Pero now, nandun na ako sa parang status na wala na akong pwedeng bayaran sa mga breakfast at saka sa pagkain ko. Ngayon, nai-enjoy ko na siya at nakakatipid ako ng bongga. Kaya naman, charot lang. Kaya naman, tara mag-breakfast na tayo. And siguro, some other time, magkakaroon ako ng vlog, parang specific vlog para i-discuss ko sa inyo yung about Accor membership. Okay? Para naman magkaroon kayo ng idea na ano ba yung pinagsasabi nito, parang interesting. So yun, medyo lumalakas ulit yung ulan. So, sige, enough with the talking. Ito na naman tayo. Since may energy tayo, ang daldal ko na naman. So, ayun. Yan. Mga tapos na ata sila mag-breakfast. And bibigay ko sa inyo yung prices. By the way, kung gusto niyo mag-breakfast dito. Hindi ko rin sure kung may iba pang hotel meron dito sa Bana Hills aside from Mercure Danang. Okay? Hindi ko sure. Pero aalamin natin yan lahat mamaya para naman magkaroon kayo ng information. And then, doon sa room tour natin, hindi ko na i-discuss yung yung parang mga prices, ganyan. Ipa-flash ko na lang para magka-idea kayo kung magkano yung room na pinapakita ko. So, let's go inside and let's have our breakfast
buffet experience. So mamaya na tayo guys mag-hotel tour ha. Kasi hindi pa natin kabisado kung saan yung pool, meron silang swimming pool, meron silang gym, and bahala na. So mamaya ulit natin ito libutin. So dito lang. Pwede kayong pumunta dito for reservation. Good morning, Xin Chao. Hello. It's cold. Yeah, this one, yes, breakfast. Okay. Hi John. Xin Chao. Good. I had a good night's sleep. So good. Yeah. Okay, follow me. Yes, same table. Yeah. Thank you, Lucia. Thank you. Good morning. Oh yeah, wait. Let's ano pala. Silipin natin kung ano yung mga breakfast na meron dito. So ito guys yung area na sinasabi ko sa inyo called La Veranda. So VIP guests should stay here kapag meron kayong breakfast buffet, kahit kumuha kayo ng lunch buffet or dinner buffet. Diyan na dyan. Tapos dito merong table for your kids kung gusto niyo ng mga art camerut. Kung naiingayan kayo, naguguluhan kayo, naboboard yung mga kids ninyo, ayan. Paupuin nyo dyan. And then, syempre bawal yan i-dalhin sa mga rooms ninyo ha. Ayan, sabi dyan, don't take me. In fairness, oh. And this is a real flower. Okay. So, same with the dinner buffet. Let's start on this part. So, they have the Vietnamese coffee. They have the American coffee. If you want mga macchiato, cafe latte, that one. And they have fresh milk here. Skim milk, soy milk. Cereals, of course. Kung healthy-healthyhan kayo. Or for your kids. And then, syempre, bread station. White breads. Ayun, may croissant. May muffin. May pandesal. And then, all the jams are here. With butter and everything. Now, they have ice here for your juice. For detox water. Watermelon juice, and may ice pa dito. And then next to that is their fresh fruit station. You can get as many as you want. Makopa, oh, nakakatuwa kasi yung mga bata pa tayo guys, di ba? Uso-uso yan, yung pipitasin mo na lang. Tapos, kakainin mo. Wala na ako nakakikitang ganyan guys sa city. Within Metro Manila. Nakakalungkot lang. So they have the yogurt here. And some toppings. Tapos ito, mga fresh fruits. Pwede kayo request, tapos papil nyo. And then, ayan, may Korean cuisine. You can request, may tteokbokki, may bibimbap. Tapos ito yung mga toppings ng bibimbap. White rice and tteokbokki. Wow. So, this side is more on the vegetarian station. And they have coffee as well and tea over here. And they have mga pang salad. More salads. Ayan. So they have cold cuts, cheese, ham over here. Tapos more salad for you guys kung vegetarian kayo and kung nagda-diet kayo. Yan. Yan. So extra sa akin. Yeah, boy. Itong station na to, X. Alright, so let me show you guys. Ayan, ganito karami yung nagbe-breakfast dito. Tapos this side. Diba? Nakakatuwa. Ayan, may banh mi sila. And sabi ko nga, diba, medyo sakto lang sa akin yung banh mi. Hindi siya wow. Pero, hindi ko siya kakainin ngayon. Ito, mga condiments and toppings as well for your noodle soup. Since morning ngayon, so magre-request tayo niya para masarap at mainit sa tiyan. So they have the option beef, pork, and ano yung isa? Po pala to guys. So later, magre-request tayo niya. And this one is mga congee. They have omelette. You can request, I think. Yeah. So mamaya magre-request tayo ng omelette with more cheese and all the toppings. And brown rice congee, may steamed dumpling. May beef stew. Let's check this side. So, meron silang pancake, waffle, tapos may mga butter, Nutella, honey. And then, meron din silang bacon, potato,
grilled tomato, ang arte. Egg and sausages. So based on what I've seen so far, medyo limited lang. I mean, hindi man limited. Medyo parang mas konti lang yung makukuha ko na pwede kong kainin compare sa dinner buffet. So yun, siguro magla-light snack lang tayo for the breakfast. Hindi pala uso sa atin yung light snack. Bali magano lang tayo. Kakain tayo ng marami kasi wala tayong lunch. Tapos, syempre, we will be back here sa dinner. So again, this is the restaurant. Ayan, may mga house wine dito. So actually, yung dinner buffet natin, may kasamang ganyan. May options, pero syempre ayoko maging alam mo yon, patay gutom. So yun guys, magpapakabusog tayo kasi nga, wala tayong lunch. So we'll get as many as we want. And actually yun lang. So tara, kuha tayo. By the way guys, this is John, Yeah. the F&B manager here. Yeah. Xin chào. Xin chào. Come here and meet John. Yeah. Wala, bacon lang ata makakain ko. Siguro noodles. Ito ayoko tumingin dito. Ganyan talaga tayo. So anyways, tara. Let's get our food and let's go back to our seat. A few moments later. So guys, may naisip ako. Ay, umuusok yung hininga natin. Medyo maulan sa labas. Mamaya lalabas ulit tayo. Wala akong makakita sa labas, unlike kagabi. Kasi masyadong mapag ngayon. At umuusok yung hininga ko. Ayun oh. So, let's check what we have here. We have the omelette guys, more cheese. Dapat alam nyo na yan. Now, sabi ko kasi inyo medyo parang konti lang yung makakain natin. Pero, quantity wise, marami. Para kasi wala na tayong lunch. We have the chicken and pork sausage. We have the bacon. We have the beef stew. Tapos we have the fried rice. And then, we'll get yung siguro beef po para mainitan yung tiyan natin kasi medyo malamig. And then, we can request for... I check natin kung ano yung Vietnamese coffee na meron dito kasi sa Mercury Da Nang meron silang coconut coffee, meron silang salted coffee, meron black coffee, tapos meron ding Vietnamese coffee with condensed, mga ganun. Do you have Vietnamese coffee? Yes. What name? We have a Vietnamese milk and like coffee. That's CC. So, she is in charge dito. Kumbaga parang siya yung nagsiserve, siya yung kukuha ng mga request nyo, yun, and so on. Ubusin muna natin to before we get the beef or basta yung mga pork na noodles. Tapos samahan na natin ng banh mi para naman Vietnamese style. At saka mag-authentic food. Pero dito, American food muna tayo. Let's taste the beef stew. Masarap siya. Nagme-melt in your mouth. Sarap. Siyempre, tikman natin yung gawa ni ate na omelette. All the toppings, more cheese. Sarap, umusok pa oh. Okay siya. Yun nga lang, nung nag-breakfast buffet tayo sa Grand Mercure, hindi ko alam hindi ko kasi nakikita kung paano niya ginawa. May kakaiba talaga na lasa na napakasarap. Masarap siya. Tapos ang ginagawa ko minsan, di ba may fried rice tayo? If ever walang fried rice, plain rice lang yung meron sa mga kinakainan ninyo. Ginagawa ko siyang fried rice gamit yung itlog. Nahalo ko lang. Wala lang. Na-share ko lang. Bakit ba? Tapos dito guys, medyo ang alam ko lang na Vietnamese words is Xin Chào, which is hello. And then, pakinggan nyo come in. Para siyang come on, pero meron siyang emphasization siya. Like, come on. So, ibig sabihin, thank you. Masarap yung chicken sausage. Lakas maka-Hungarian sausage. Oo. Parang lasang premium guys, may aftertaste siya na masarap. O diba? Food vlogger na. Maging food vlogger. So gano'n na lang. Sige, ihiwalay ko itong breakfast buffet para naman parang maging food vlog tayo for the whole vlog, gano'n. For that content. Kasi for sure, yung hotel tour natin, hahaba kasi nga maglalakad pa tayo. Yung spa and then yung mga
yung gym, and then meron din silang swimming pool. Iba-ibang building. So at least kahit pa paano makakapag-tour tayo at the same time. Masarap yung sausage. Ito naman, hindi ko alam kung pork sausage yun or chicken sausage. Tapos ito sausage ulit. Mas malasa yung puti. Ito yung nasa isip ko. What? Mas malasa guys yung white kaysa sa brown sausage. Yeah, boy. Pero gusto ko pa rin yung brown sausage. Kasi pag white sausage, hindi tigasin. Yummy. Charot lang. Sarap guys, Vietnamese coffee with milk lang to. Ang sarap. So sige, mamaya after nito, ang gagawin natin, order tayo ng po, authentic food dito, tapos kukuha tayo ng banh mi, and then magre-request ulit tayo ng Vietnamese coffee para yung meal natin is authentic food ng Vietnam, diba? Hindi ko naisip yun. May tulog kasi tayo guys, kaya ang natin, kumbaga parang ang dami ko naisip. Wait lang ha. Baka kasi pag nagsasalita ko may tinga-tinga tayo. Sige, ganun. Ganun na lang. Ang gagawin natin, ubusin muna natin to. Tapos, sa round 2 natin, yung mga Vietnamese food, is doon tayo magkukwentuhan. Okay? A few moments later. Ayan, ang ganda ng effect. May flour. So, we have the chicken po, and then the banh mi. So, yun naman niya, may meat, merong sausage, tapos may gulay. Mint leaves sa tato. And of course, the Vietnamese coffee with milk. O diba? Authentic food in one frame. Ang daming arte. So, let's try the chicken po. Ang saya-saya, umuusok yung aking bibig. Hindi na siya mainit. Dapat extra hot. Yeah, hindi na siya mainit, pero umuusok. Bakit ganun? Sige, request tayo. Gusto ko lang yung mainit na mainit. Request tayo kay Cici. Cici? Meron kasi akong friend, si Charles. Ayan, hi Charles, shout out. Nagbabangkok tayo sa Thanksgiving. So anyway, tawagan kasi namin Cici. Cici! Ganun. Nahiya tuloy ako mag-request. Sasabihin, ano ba to? Masarap siya, kung masarap, pero actually nasa siya nasa kawaling malaki, yung sabaw. Hindi nga lang mainit. Request tayo. Pero nahihiya ako mag-request, baka sabihin, alam mo baka sabihin feeling entitled tayo. Pero hindi, gusto ko lang matikman talaga ng mainit na mainit. Nabait yung mga staff dito guys. Even sa hotel, is sa Grand Mercure, may mga gwapo doon na siguro nakuhaan yun sa may nila, minibar. Mababait, nagigreet, nakakatawa. Ayun yung service na hinahanap-hanap ko guys. Kahit sabihin natin siguro mga 3-star hotel, 4-star, lalo na 5-star, dapat expect nyo, di ba? Na quality yung service, like 5-star service talaga. Kasi aminin nyo, meron sa atin talaga na, ayun pala, di ba? Kaya nagkakwentuhan tayo. Meron kasi sa atin guys na kahit sabihin mong 4-star hotel or 5-star hotel, pero ang babait nila kapag mga foreigner yung mga guest nila. Pero kapag mga lokal, katulad natin, alam niyo yun, ewan ko, basta ganun, may ganun feeling, may ganun ako na-experience na parang you feel ignored kapag mga nag-stay kayo sa hotel na yun. And minsan, shout out talaga. I'm just giving an honest feedback. Minsan ganyan si Novotel guys. Yung biglang, alam naman nila, diba? Kunyari sa concert, yung mga bellboy, yung mga tipong, pag napansin nila na parang papunta ka sa kanila, ay, dead mind ka, like aalis bigla. Yung mapipil nila ay may re-request to, yung mga ganun. Pero pag foreigner guys, hello, good morning sir, good morning. Pero totoo yun. Hindi lang naman sa Novotel. Hindi siya recent mga last year pa, mga ganun. Tapos sa ibang rin, sa ibang hotel din, mga napapansin ako ganyan. Pero syempre, if you're working in a hotel industry, for sure naman tinuro yun sa hotel management. So yun lang. Mas maganda lang kasi ma-feel mo yung kahit hindi ka feeling entitled, kahit hindi mo ma-feel na VIP ka,
basta yung service maganda, okay na okay sa akin, mga ganun. And so far naman guys, overall sa mga Accor hotels, kahit nung hindi pa ako platinum member or hindi pa ako platinum status, okay pa rin naman sila. And kapag may mga na-experience kayong pangit guys, basta ka-complain, i-complain nyo. Kasi katulad yan, isi-share ko lang katulad, hindi naman i-complain na to the point na papaabutin nyo hanggang CEO, yung mga ganun, tapos bibidyoan nyo pa, gagawin yung viral, yung mga ganun. Huwag naman ganun guys. Kung kayang pakiusapan at saka kung hindi naman palaging ganun nangyayari, kausapin nyo na maayos. Katulad nun, hindi ko sasabihin yung hotel, pero may na-experience ako na nung sakto nagro-room tour ako, yung kettle is merong mga strains ng noodles. So ibig sabihin, ginamit siya for ganun. May mga nagluto ng noodles. So syempre parang sa ang tawag doon, yung mga naglilinis ng room, kawawa naman. Malay mo naman na miss out lang, pero dapat part pa rin naman ng work nila, dapat linisin talaga nila. Pero yung mga ganun, ang ginawa ko, kinausap ko yung head, mabait naman. Kinausap ko lang na meron po ganyan-ganyan. Actually, dalawa na yun, 2 beses na yun guys. Isa sa Tagaytay, isa sa pag sinabi ko yung lugar, isa sa Quezon City. Ayun, meron gano'n. So, di ba? Kausapin nyo na maayos na Pero kasi, guys, so nga naman. Pero kung naiintindihan ko naman na pag iba yun, siguro, alam mo yun, todo react na o yung mag-react. Pero at least, na-remind ko sila na may ganun nga. So the next time, pag naglinis sila, mas maayos na. Ganun. Tapos meron din ako hotel guys na experience. Hindi ko na rin sasabihin yung hotel na halata mong hindi nag-vacuum at hindi naglinis kasi meron pang naiwan sa mismong paanan ng ng kama na may bulaklak, petals, flower. Ibig sabihin siguro may doon, ewan ko kung may nag-honeymoon doon, yung mga ganon. Tapos may display sila or may design yung bed. Tapos may petals pa, nag-iisang petals. Kita-kita kasi siya. Tapos, yung ilalim ng cabinet, halata mo hindi nalinis kasi may mga makikita mo may mga parang dumi-dumi. Doon kita-kita kasi, hindi naman siya yung hahanapan ko talaga ng butas, di ba? Yung mga ganon. And then, ano pa ba? Na-experience ko. Basta ganon guys. Tapos, sa mga restaurant din, sa mga restaurant na meron sa hotel, talagang maano sila sa mga foreigner. Pero pag lokal, alam niyo yun, bawas yung quality ng service. Ewan ko. Siguro nakasanayan lang. Actually, alam niyo ba, recent lang din, may ganyan ako na-experience. Ang dami ko na-experience, pero tignan nyo, hindi ko siya sinasabi para magmalaki na VIP ako or ganun. Kumbaga, share ko lang sa inyo para in general, alam niyo yung mga gagawin ninyo. Alam niyo yung mga i-check ninyo sa room, alam niyo yung mga sige, gawa tayo na parang konting vlog lang kung ano yung mga hacks, mga dapat i-check nyo sa room at saka kung ano yung mga amenities or mga gamit sa room ng hotel na pwede nyong iuwi at hindi pwedeng iuwi. Okay? Sige, magkaroon tayo ng vlog about that. So going back, so yun, may mga ganong experience ako, pero dinadaan ko naman sa magandang usapan. Like, hindi ako nagagalit guys. Ayoko nang nagagalit. Ayoko nang mamahiya ng tao. Ayoko yung tipong pag pinagalitan, yung mismo tao. Siyempre, di ba? I know naman na trabaho nila yon, pero kung kaya naman bigyan ng warning para at least alam na nila yung gagawin nila the next time. Ganon. Kaya guys, be kind. Kasi hindi natin alam yung mga nakakasalubong natin, may mga pinagdadaanan, kahit binubunggo-bunggo tayo ng mga turista. Iba naman yun. Kasi naman sa mga tourist spots, give and take na nga lang, at saka you need to be considerate. Pero pag tapos mo na yung time mo mag-picture sa isang picture spot, o kaya naman sa isang market, na parang akala mo naglalakad ka sa buwan, iba na yun. So, ganon. Let's be considerate, pero pag OA na, kailangan nyo rin magano para ma-remind yung mga tao. Kasi guys, in general, di ba, ang dami nating kwento, in general, kahit sa work, kahit sa saang lugar, ang tao hindi niya malalaman na mali na pala yung ginagawa niya kung hindi sasabihin. Kaya ang nangyayari, dun sa mga taong kinukonsinte, yung mga ganung behavior, kahit sa work, pangit. Kasi, ibig sabihin, uma-agree ka, kumbaga parang sumasang-ayon ka dun sa ugali ng tao. Example, yung mga crab mentality, di ba? Sa work. Tapos yung mga feeling boss sa work, yung feeling CEO, mga ganyan. Kung oo lang kayo ng oo sa mga request nila, pero kahit alam niyo mali na, ang mangyayari guys, kung hindi kayo mag-stand up, like
sabihin nyo kung ano yung mali ng tao, then maging tutuloy-tuloy lang yun. Kumbaga party, may kasalanan din kayo. Pero kung vocal naman kayo guys, at saka concerned din kayo sa isang tao, then kung may mali, sabihin nyo. Di ba? Ganyan, madalas yan. Di ba layo ng topic natin? Hindi, sa work at saka sa mga hotel, ganyan. Kasi kung hayaan nyo lang, magiging ganun, yung ugali. Tapos, ano pa ba mga na-experience ko? Sa mga tourist spots, yung mga matatagal, yung walang consideration, yung akala mo sa kanilang yung attractions na okay naman pumesto ka sa magandang spot, pero pag na-feel mo na may mga naghihintay, double time. Tapos guys, ito pa pala sa Taiwan, yung nagkaroon ng issue na isang Pilipina na nakagip ng, hindi ba nakagip, tumama sa train habang nagpapapicture, yung nagmala My Heart Will Go On, nagmala Titanic. Ayun, ang nangyari, nag-fine pa siya, pinagbayad siya kasi nga dahil sa kanya natigil yung operation ng train. Ito yung sama sa Shifen, yung nagpapalipad ng lantern. Tapos at the same time, kawawa yung mga nandun kasi for sure natigil yung operation, natigil yung nagpapalipad ng lantern that time. So huwag kayong maging pasaway sa mga turista dyan ng mga Pilipino. I know ang sarap-sarap mag-travel sa ibang bansa. I know ang sarap-sarap maging magkaroon ng me time, kumbaga. At saka maging parang getting out of your comfort zone. Pero huwag naman yung malala na pati yung ugaling pang Pilipino dadalhin nyo sa ibang bansa. Siyempre, dayuhan tayo. So, we need to adjust kung ano yung culture meron sila, kung ano yung law, kung ano yung rules and regulation na meron sa kanila. Huwag yung akala mo pag mamayari nyo yung isang lugar. Ganun. Pag bawal maingay, bawal kumain sa isang lugar, bawal mag-smoke, bawal tumawid, sundin natin. Huwag tayo maging pasaway kasi marami na nagiging ganyang issue. Kaya nakakahiya actually. Kumbaga parang huli na tayo sa mga technology, sa mga infrastructure, unlike sa ibang bansa. Tapos biglang yung ugali natin ganun pa sa ibang bansa. So wag naman. Okay? Itong bando talaga, nakapag-try na ako nito sa Danang downtown sa night market. Sorry naman pero hindi ko maano yung wow. Okay siya as a food para matry din natin yung authentic pero yun nga. Basta kanya-kanya naman tayo ng taste buds. Kanya-kanya tayo ng panlasa guys ko. So respect kung katulad ng mga kung hindi nyo nagugustuhan yung mga food sa ibang bansa tapos nagugustuhan ko pero sa inyo hindi. Tapos yung sa iba na nasasarapan, tapos sa inyo hindi, just respect na lang kasi magkakaiba tayo ng panlasa. Tignan nyo pa rin, syempre, one of the authentic food sa Vietnam, ang banh mi. Para siyang Subway, tapos may palaman na chicken or pork, mga ganyan. Sige, hindi na tayo magre-request guys. Okay na to. Nahiya ako. Alam niyo ba yung ganito, yung pag may pandesal, ang sarap-sarap niyang ipitin para masarap para hindi man yung pagsusubo niyo na yung malaking bunganga. Ayan. Tapos guys, ayan, lumapit na naman si Karina. Kaya tanong niya kung gusto ko daw mag-fruits, kukuhaan niya daw ako or gagawa niya. Ewan ko, kasi nung sa dinner buffet, di ba may talagang nakaprepare sila na fruits sa akin. Ay guys, ngayon pa lang sasabihin ko na babalik tayo dito. I'm not sure kung within this year, pero babalik tayo dito guys. Para meron tayong parang, season na maganda yung weather. Ganon. Ipiliin natin. Sa guys, kahit sa amin, sa lamesa namin, sa lamesa ng mga restaurant, sa kahit saan, ayoko yung may nakikitang kalat. Or kung biglang may tumapon man na konti, kahit tuldok lang yan, kailangan talaga may tissue ako palagi. Nililinis ko agad. Okay, so magre-request tayo request na tayo ng fruits and then check ko pa kung ano pa yung pwede natin pagkwentuhan. Tapos ganito pa tayo. Currently guys, it's 8:53 AM pa lang. Oh my God, we still have the whole day. Ang sarap pa naman ito guys, yung sa kwarto, tapos ang gandang view natin, di ba? Though foggy, pero kita pa rin naman yung view. Tapos malamig, nagpa-fog, and then may background music ka. Ang sarap mag-sound trip. Nag-sound trip ako kanina habang naliligo. Kumakanta-kanta ka ng ano to? I can make you love me if you don't. Anong title nun? I Can't Make You Love Me? Parang I Can't Make You Love Me ata. So, dito ko kasi pag nag-shoutout ako, ang ganda yung view natin, ang background natin, tapos
kahit sabihin natin maingay, pero ganun. Gusto ko sanang gawin siya sa Golden Bridge. Yun nga lang, hahanap na lang tayo ng iba pang lugar. Siguro basta within the Vietnam Danang journey natin, may isang part doon na isisingit ko na mag-shoutout tayo. Marami na akong nakalista guys na i-shoutout at mga nagpapa-shoutout. Shout-out, gano'n. Tapos guys, syempre, pag after dito, papasundo ulit tayo kay Kuya kay Kuya Tanlok, yun. Going back to the airport. Tapos, syempre, pagbalik natin dito next weekend, sa naman tayo? Danang downtown ulit. Tapos, lubusin na natin kung ano yung pwede natin ma-vlog. So, mag-i-stay naman tayo sa Novotel Premier Danang Han River. Yun. Which is parang lang din siya. Pag nilakad mo, mga matagal din pala, parang mga 40 minutes away from Grand Mercure pag nilakad ha. Pero syempre hindi tayo maglalakad. Papasundo tayo kay Kuya Tanlok ulit and then doon tayo mag-i-stay for another hotel staycation na malay nyo diba, mas okay siya, mas mura. So nakita nyo naman may mga comparison tayo ng mga hotels para marami kayong options, marami kayong choices. And Novotel naman, may Novotel din naman sa atin, so siguro naman kung sa itsura ng mga room, piling ko pare-pareho lang din. Oh, thank you. Guys, if you want yung mga trusted, napakilala ko naman sa inyo si Kuya Tanlok. Kung mga airport transfer, kung gusto ninyo, you can contact him directly. I-chat nyo lang siya, tapos sabihin nyo na sa akin nyo nakuha yung profile niya or Facebook niya. Para naman at least alam niya kung, di ba, he will take good care of you kasi alam niyang sa akin galing. And isa pa, ganun kasi yung galing ko guys. Alam niyo ba na kung hindi nyo napapansin, ngayon ko i-share na kapag pupunta ka sa mga domestic destination, as much as possible, kumukuha ko ng mga tour sa mga lokal. Kasi gusto ko yung nakakatulong tayo. Katulad ni Kuya Melvin at saka ni Kuya Jonathan sa Bohol. Ni Kuya Japs sa Siargao. Si Kuya... Meron ako sa Boracay guys. Sabi ko sa kanya, pagbalik ko ng Boracay, kukunin ko ulit siya. I forgot the name, sorry. Pero ayun, meron. And then, sila Kuya Eric, sila Kuya Mark sa Taiwan, yung naging airport transfer din natin, maraming kumukuha. Tapos actually si Kuya Bird ng Macau, kahit hindi ko siya na-try kung paano siya mag-tour, pero since mukha naman siya trusted, ayan, marami daw kumukuha sa kanya dahil nahagip siya or I think nakausap ko rin siya, napakita natin siya sa vlog. Yun guys, gusto ko as much as possible, nakakatulong, di ba? Kumbaga parang lahat naman tayo nagsusubikap para kumita. So since maganda naman yung service, yun dapat yung mga nagba-viral, yung mga kumbaga parang nabibigyan ng highlights sa mga tour natin. Kaya ito, kung gusto niyo dito guys, Kuya Tanlok, mabait siya. Married na siya, may anak. Kaya ayun, pwede niyo siyang i-chat kung ano yung mga gusto ninyong puntahan or kung sabihin nyo na first time nyo, bibigyan nyo kayo ng mga itinerary sa mga plan with the rates. And again guys, kapag kumukuha kayo ng mga tour, especially private tour, expect nyo na medyo pricey compared dun sa kukuha kayo na club, kukuha kayo sa mga kakilala nyo kasi nga, private tour siya. Kasi dito guys, sa mga tour, kahit saan kayo pumunta, merong private tour, merong joiners. So, kung introvert kayo, then go for private tour. Pero kung okay naman sa inyo makisama, tsaka gusto nyo mapamura, then go for any tour na joiner para kumbaga hati-hati kayo. So yun nga lang, expect nyo na hintayan, tapos ang daming ninyo sa isang tour, ganun. Pero ang maganda lang kasi, ang advantage ng private is kayo lang. Kayo masusunod sa mga itineraries ninyo, kayo masusunod sa mga plano. Ayan, since nandito tayo, ayan, shoutout na natin yung mga tour guides, ng mga trusted tour guides natin, ng mga naging friends na natin. Sa Bohol muna, Kuya Melvin and Kuya Jonathan, hello sa inyo. I hope makabalik ulit ako ng Bohol soon, pero for sure baka hindi this year. Tapos sabi na, alam na. Ayan, ingat kayo palagi at sana mas marami pang kumuha sa inyo ng mga tour packages. Magkaiba naman kasi, si Kuya Melvin more on tuktok, tapos si Kuya Jonathan is sa sasakyan kung gusto niyo mga malalayo. And then kay Kuya Japs sa Siargao, Kuya Japs, kukontakin kita, hindi naman ngayon, pero siguro mga 3rd quarter or 4th quarter kasi may gusto kong itanong sa'yo. And then, baka kung babalik man ako ng Siargao, bahala na. Sana may murang ticket, pero gusto kong bumalik ng Siargao. Kasi meron pa akong mga hindi napupuntahan at kukontakin kita for sure. Sana dumami pa ulit yung mga kumukuha sa'yo ng tour. I know marami, pero sige. And then,
sa Taiwan, kay Kuya Eric at saka kay Kuya Mark. Ayan. May isang grupo sila eh. May iba-iba. Tapos kay Kuya Vincent, ayan. Kung gusto niyo ng mga tour, ng mga Pinoy na nagpo-provide ng tour sa Taiwan, ayan, kontakin niyo sila sa mga to. And then, kay Kuya Bert, ayan, sa Macau guys. Walking tour, day tour, half day tour, tapos may photographer na kayo, meron pa kayong guide. Ayan, si Kuya Bert guys, kontakin nyo siya. Sige, yun muna, yun lang kasi yung mga naaalala ko. Pero pag meron pa, then, syempre, tabanggitin natin siya sa ibang vlog. Alright, so I guess we are done here. And again, thank you management, Mercury ng management. Thank you Danny, thank you Stella, thank you my friend, Cameron, and all the staff here, all the crews dito sa restaurant, kay Cici, kay Lucia, kay John, and sa baba sa hotel reception, sa baba ng Bana Hills, kay Kimi and kay King, and sa iba pa. Ang babait nyo guys, thank you so much for the wonderful service, amazing service, and I will be back here for sure. Pero for now, end na natin to, yun lang muna. And thank you guys sa pagsama sa akin sa ating breakfast buffet experience. Dito lang yan sa Grand Mercure. Hindi, dito lang yan sa Mercure Danang French Village, Bana Hills. So if you want to stay here guys, like overnight stay, dito na kayo sa hotel, meron na kayong breakfast at pwede pa kayong mag-add-ons ng kanilang dinner buffet. Meron din silang lunch buffet. You can also explore this French Village guys. Sobrang ganda dito. And again and again and again, babalik ako dito guys ng magandang panahon. Like maaraw, kahit mainit pa. Okay lang yan para mas mapakita ko sa inyo ng bonggang-bongga itong lugar na to. So if you like this video guys, syempre, like nyo na yan, share nyo rin. Sa mga alam nyo mga friends ninyo pupunta dito sa Vietnam, Danang, especially Danang and Bana Hills. Tapos, syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragis Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Guys, enjoy life. Live life to the fullest. Always make a plan B, guys. Like, para maging positive pa rin kayo yung outlook nyo in life. Kahit katulad nito, kahit maulan, mafog, deadma, mag-enjoy ako hanggat gusto ko. Syempre, ano pa nga ba? You will never get to this age again. So please do whatever makes you happy. And guys, follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next travel vlog. See you tomorrow. Bye-bye. Mama chup chup.